Morning, Yusek. Yeah, magandang umaga, Tuesday, at saka Christian. Magandang umaga sa mga taga-subaybay ng programa niyo. Opo. Yusek, hindi naman kaila sa atin yung nangyari dyan sa Tacloban, ano? So, pagkatapos po niyang insidente na yan, para maiwasan yung na mangyari sa iba, although may mga sumunod na nangyari, ano po? Ano po ba ang mga hakbang po ngayon ng Department of Education para maiwasan na magkaroon ng panibagong Tacloban City incident na katulad nung nangyari? Okay. Tuesday, tutukan muna natin yung sa San Jose National High School sa Tacloban City. Mm-mm. So, ang priority ng Department of Education is masiguro na yung mga nasugatan ay mabigyan ng sapat na atensyon, medical na atensyon at malunas. So, sa awa naman ng Diyos at marami na po doon sa mga nasugatan, ang stable na po at going to recovery na. In fact, may mga na-discharge na po. No? Mhm. So, gusto nating magpasalamat din sa ating mga kaagapay, ang Department of Health, ang Department of Social Work, para po doon sa mabilis na aksyon para po doon sa mga nasugatan. So, yan po yung priority natin. Second, ang priority natin is mabigyan din ng sapat na psychosocial support, no, o yung tinatawag po nating psychosocial first aid. Mhm. Yung mga naging biktima at mga kaklase, kahit hindi po yung aktual na nasugatan, Yes. yung mga nakakita o nakaranas nung insidente, nananatili pa rin yung takot, yung anxiety, no, nitong mga bata. Totoo. Kaya importante na matugunan agad ito. Yung buong Kasama na rin eskwelahan dyan yun, Tuesday, Yusek, ano? Buong eskwelahan, yung mga Ano? guro, yung mga school Oo. personnel. Teachers, even the parents, no? Yes. And I think even the entire community, Mm-mm. Tuesday, kailangan talagang maibsan, no, yung naranasan nilang trauma. So, yan po yung ginagawa ngayon. So, ang DepEd ho ay nakatutok dito. Kasama po ang ibang partners nating organisasyon, Mm-mm. Department of Health ulit, ang DSWD, yung mga academic institution like UP Tacloban at mga non-government organization. Mhm. So marami na ho ang napailalim o na ipasailalim dito sa tinatawag nating psychosocial support. Then yung third nating priority, Tuesday and Christian, of course, is really to reiterate, no, yung strengthening ng security measures Yan. sa loob ng paaralan. Okay. Oh. So, in fact, we already had this policy issued early part of this year. Kasi hindi po ito dahil sa Tacloban lang. If you remember, meron din hong nangyaring shooting incident last year sa Nueva Ecija. Opo. So, after that, nag-intensify na ho kami ng nag-adjust na ng security measures ang mga schools. So, kasama po dyan yung paniniguro kung kakayanin na malagyan ng gwardiya ang mga gates ng mga eskwelahan natin. Second, yung paggamit ho ng metal detector at paglalagay ng mga CCTV. So, yan po yung tatlong elemento na bahagi nitong pagpapahigpit ulit o pagpapaalala ng pagpapatupad ng pagpapahigpit ng seguridad sa ating mga eskwelahan. Kaya lang, siyempre, Tuesday and Christian, ang realidad, hindi pare-pareho ang kakayanan ng mga eskwelahan natin. At napakarami kasi. So, even if we would like all our schools na magkaroon nito, hindi rin natin ma-monitor. So, ang ginawa po ni Sec Sani ngayon, ng Kagawaran ng Edukasyon, is kunin muna yung datos, ilan talaga yung meron at ilan yung wala. Yun. And then, of course, we would like to see saang lugar na madalas nangyayari itong mga ganito. Ayun, oo. Para nang sa ganon, Mm-mm. yes, mas maging strategic tayo. Kung Right. kulang man ang resources sa kasalukuyan, maging strategic. Sino ang uunahin bigyan ng suporta? Yusek, So, yan muna Tuesday yung mga priorities right now. At I'm sure marami pa, no? Marami pa tayong kailangang gawin, but with the help of other agencies, specifically our law enforcement agencies, PNP, tuloy-tuloy po yung usapan. At in fact,
mabahagi ko lang, Mhm. nagpatawag po ng emergency meeting ang ating kalihim last Friday, no, Mhm. sa lahat po ng regional directors natin. At Okay. inalam po mismo ni Secretary, personal niyang inalam isa-isa ano ang ginagawa sa ating mga rehiyon. At kalimitan po sa mga sagot nila ay talagang pagpapaigting ng koordinasyon with our law enforcement agencies. Ayun. Mayroon na po bang may usapan na po ba ang DepEd at ang Philippine National Police na magtatalaga sila ng mga pulis natin kahit doon sa labas ng eskwelahan? Kasi nga po, Yes. 'di ba, hindi naman sila po pwedeng nasa loob eh. Yes. Tama, Tuesday, no? Dalawang bagay yung napag-usapan na. Number one is the intensification of police visibility. So yung mga binanggit nyo kanina, Christian, at Tuesday, yung mga nangyayari, ito sa labas na ito nangyayari. Mhm. So minsan hindi na namin makontrol pag sa labas na. Mm. But if there are police, no, in the community nakikita, maaaring maging deterrent ito. So yan yung isang bagay na nag-commit na po ang ating Philippine National Police, no, through our Chief PNP and of course Secretary John Vic Remulla. Nag-commit na sila na talagang kailangan. Hindi lang Police, Tuesday at Christian, no, even yung ating mga barangay, no, yung tinatawag na force multiplier. BPSO, tanod, mga barangay officials, kasama po yan sa magiging bahagi ng pagpapalakas ng seguridad sa labas ng paaralan. Oo. Ang pangalawang component ng collaboration is yung sa cyber, yung cybercrime. Isa pa yan. Yes. So nakita na, well, during our last meeting with PNP Cyber Group, no, yung cybersecurity natin, nakita doon na talagang namomonitor nila na may mga website, may mga games, online games na talagang nilalaro ng mga bata. At kalimitan sa mga laro na ito ay talagang mayroong violent tendencies talaga. So ito yung isang bagay na pag pinagtutulungan ngayon na ma-monitor yung online activities ng ating mga mag-aaral, particularly itong babantayan, itong mga online game na merong violence aspect. Oo. Yusek, matanong ko lang, no, bago tayo nakabuo ng mga measures na ito o hakbang, na meron na ba tang lumabas sa resulta doon sa investigasyon kung saan nagkaroon ng pagkukulang, maging doon sa motibo ng pamamaril para makabuo tayo ng ganitong measures para mapigilan yung ganitong uri ng insidente ulit? Well, kung tutukuyin natin, Christian, yung San Jose National High School, well, we hindi pa talaga pinal, no? We haven't heard or received yet the final result of the investigation. But initially, ang lumabas na ho sa investigation, number one is talagang medyo matagal nang pinagplanuhan nung dalawang bata yung ginawa nilang pag-atake sa eskwelahan. Planado. Pangatlo, itong mga batang ito ay ini-establish natin anong relasyon nila or may relasyon ba sila sa ibang grupo na maaring nandoon din sa lugar. So yung aspekto ng bullying na nabully yung dalawang bata, hindi pa natin ma-establish gaano. But of course we defer to the police investigation, no? Kasi kausap nila yung dalawang perpetrators. But ang point natin dito is that kung ito ay binuli, dapat targeted siguro or merong talagang individual na hahanapin para maghigante. If that is the motive, no? But of course, nakita natin na sporadic, random, kahit sino ay tina-target. Yeah, to whom it may concern these are the things yung that putok ng baril niya eh. Kung kani-kanino na lang tumama. Yes, Tuesday. So parang kung talagang wala na siyang pinipili o sinisino. Kung sino yung makita, yun na, papuputokan na. Yusek, dahil itong dalawang estudyante ay nasa custody na ng DSWD, sila ba ay may tuturing ng na patalsik sa eskwelahan, suspended? Paano po yung status sila doon sa paaralan?
Definitely, considered na sila kasi sa public school we don't have a term as kick out. Mm-mm. So, but definitely they will not, definitely hindi na sila dapat papasok, no, or hindi pumasok pending the process of investigation, and at the same time, if kung merong criminal liability itong mga batang ito, ayon sa ating umiiral na batas, then definitely hindi muna makakapag-aral itong mga batang ito. Yun ang nakakalungkot doon, Yusek. Ano po, nasayang yung pag-aaral nila. Again, sabi nga natin, no, yung pagdadalamhati natin Tuesday nandun sa mga nasawi, doon sa mga nasaktan, nasugatan. Pero siyempre, kailangan din nating tignan yung bakit ba nangyari ito sa mga batang ito, no? At dito Tuesday papasok na hindi pwedeng eskwelahan lang talaga ang tumitingin sa ating mga kabataan. Hindi lahat ng oras nasa eskwelahan sila. In fact, mas maraming oras ang nasa bahay sila. Kaya nakikiusap din kami sa mga magulang na dapat magtulungan tayo rito na masubaybayan yung mga bata. So definitely may pinanggalingan ito, may pinaghugutan ito, may impluwensya ito na hindi nakita o maaring to some extent na konsinte or hinayaan. So ito yung mga bagay Tuesday and Christian that kami po sa DepEd ay talagang we will do the best that we can. But we can do just as much, no? We can do only so much. So it's a community. It's a community effort, no? It's a family effort para po sa ating mga kabataan. Yusek, isang mabilis lang bago dun sa next topic ni Tuesday, dun sa datos ng DepEd, ilan talaga yung nasaktan doon sa paaralan dyan sa Tacloban City, tsaka ilan pa yung nandoon sa ospital? Dahil binabanggit, meron daw na nasa critical stage pa rin, para lang malinaw yung datos natin, Yusek. 23 yung huling number, kabilang na dyan yung 3 casualties natin. And then I think 15 yung stab-related, no, na injuries natin. And then yung iba, hindi naman masyadong malala kasi nagtakbuhan, so may mga nasugatan. So among those na nasa hospital, parang magandang balita kasi parang wala na sa isa na lang yung nasa ICU but recovering already. At lahat halos ay stable na at naka-recover na yung mga nasa hospital. In fact, parang yung unang gabi na pinuntahan namin sila, 12 pa silang nasa hospital, no? At 2 nga doon yung naging critical na dala sa ICU. But right now or the other night, 2 na lang, isa na lang yung nasa ICU natin. Sana makarecover na rin yung isa na yun kaagad. Anyway, ito pang isang concern natin, Yusek Garma, sir. Yung status po ng guidance counselors natin sa mga eskwelahan. Sa kasalukuyan po ba, alam namin may backlog, malaki ang backlog natin sa guidance counselor. Mayroon ba kayong data kung ilan po ang guidance counselors natin sa buong bansa sa mga pampublikong paaralan? Yun yung nung nabanggit ko kanina Tuesday, yung meeting with the regional director. So yan yung isang gustong ipakuha na datos at numero ni Secretary Sani. Ilan na yung na-hire natin at kung hindi pa naka-hire, ano yung effort na ginagawa ngayon para makapag-hire. Ang isang challenge kasi rito Tuesday, pag sinabi nating guidance counselor, kailangan lisensyado at medyo mataas yung qualification. So kaya hindi tayo makakuha agad-agad. So ang ginawa po natin, sa halip na full-fledged guidance counselor, ang i-hire po kung walang full-fledged guidance counselor ay guidance counselor associates. Okay. So medyo lesser yung requirements, yung qualification, but will be doing the same function. Ang priority natin dito is really to intensify guidance counseling, no, sa ating mga eskwelahan, because we already know, we know that importante na nakakapagsalita yung mga bata, nasasabi nila yung mga problema,
bago pa ito sumambulat, no? O bago Right. pa mauwi sa karahasan. Mm-mm. Mahalaga kasi yung mayroong gumagabay sa kanila, Yusek. Yung mga, alam mo naman, pagka sinabing guidance counselor, ops, mag-report ka sa guidance counselor. Naku, yung May bata. kaso ka. Oo, ibig May sabihin problema ka. may problema. Yeah. Guidance ka. Oo. Tuesday, talagang yan yung yan siguro yung babaguhin natin na picture ng isang guidance counselor. Kasi baka sa halip na Akala puntahan nila, Matakot. oo, yun nga sir baka akala nila Oo, pag oo. pupunta doon may kasalanan na sila o may nagawa ba sila o hindi Oo. ganon eh. Hindi dapat ganon. So more on really facilitative dapat yung approach ng guidance counseling. Mm-mm. Kung number one, siyempre yung profiling ng mga bata, no? Sino ba yung batang matagal nang hindi pumapasok Mm-mm. o yung batang medyo malungkot o palaging o na-isolate. Ito yung importante na nakikita ng ating mga counselors, no? At doon masisimula yung facilitation at yung processing. Mhm. At makapaglagay ng mga mekanismo or platform in the Mhm. school where the learners can really go and talk. Yusek, Yun ang importante. ilan ang guidance counselor ng DepEd sa mga pampublikong paaralan? Tsaka ano yung ratio? Sa ngayon, at least one for each school. Yun yung isang natin. But for the big school, there could be 3 or 3 to 5. So far, yun yung ratio natin na Christian. Basta ang importante, at least bawat isang meron eskwelahan isa. sa buong Pilipinas, meron isa. Doon sa Tacloban meron? Sa San Jose? Meron sila pero hindi pa talaga full-fledged na guidance counselor. But some teachers who are already trained to provide counseling. Mm-mm. Ang problema lang natin with the Tacloban, Christian, kasi na-detach yung bata, hindi na rin na-monitor. Ayun And nga. when we were there, we would like to ask sana the advisor. Pero matindi yung trauma ng advisor kaya hindi pa masyadong makapagsalita. Mm-mm. So, I think part of the process now is really to find out from the advisors and from the designated counselors ano yung mga naging problema. Not only of the two, but also probably the entire population ng eskwelahan. Mm-mm. Kasi parang may mga incidents na ngayon, Yusek, na halimbawa, nag-absent na yung bata sa loob ng 1 buwan. 2 hanggang 3, mayroon siyang absent. Hindi ba natin pwedeng i-red flag na yon sa mga teacher nila? Yeah. Baka kung pwedeng kamustahin nila, bakit ka nakapag-absent ng 3? May naging problema ba? Yung ganun ba? Ginagawa naman yan Tuesday. Talagang yung teachers natin, nakikita naman yan, namomonitor naman. Yun Sino na nga. yung mahaba-haba ang absent. So pinupuntahan sa bahay. Pero Mabuti. kalimitan or may mga instances or cases tayo Tuesday na wala na pala dun sa bahay. So maaaring naku. nag-ibang lugar na Mm-mm. yung bata. Kaya naman hindi na nakakapasok. So matitrace na lang natin yon kung magre-re-entry siya o magre-re-enroll sa isa na namang eskwelahan. Mm-mm. So may ganun pong sistema. No? Meron po kaming LIS, yung Learner Information System natin, natitrace natin yung bata kung saan sila napupunta. Bagamat sa mga malalaking eskwelahan, Tuesday talaga medyo mahirap. Lalo kung malaki yung Oo klase nga. mo, hindi mo mapuntahan lahat bilang teacher. But it's part of automatic yon. It's part of the system that either tinatawagan ng magulang, bakit hindi nakakapasok yung anak nila, or kung talagang kinakailangan hindi makontak, pinupuntahan. Yan po yung isa sa mga dedication at commitment ng mga guro natin Tuesday. Alright. Sa mga susunod na araw, alam namin, Yusek, na hindi pa tapos yung mga pagpupulong nyo sa bagay na ito. Bigyan nyo kami ng update sa mga susunod na linggo o araw kung mayroon na ulit panibago kayong mga napagpulungan. Salamat po sa oras, Yusek Garma. Yeah, Thank you, Yusek. maraming salamat. Thank you so Maraming much po. Mga kapuso, si Undersecretary Malcolm Garma, ang Undersecretary for Operations ng Department of Education. Hilingan, walang pinoprotektahan.